Paano ba i-combine ang tatlong PLDT connections gamit ang TP-Link ER605 na walang kahirap-hirap? As in, plug and play lang. Simulan po natin sa speed test. Dahil naka-bridge mode po ako mga ka-IT, 100 Mbps lang po ang speed instead of 200 Mbps. Alam niyo naman, fiber na naka-bridge mode. To combine 3 PLDT connections, una, you have to enable the 2 ones ng TP-Link ER605. To do that, i-access po natin ang TP-Link ER605 dashboard. Navigate po tayo sa network. Sa WAN, just check this WAN-LAN 1 and WAN-LAN 2. Ganun lang kadali. Then save. Do not turn off the TP-Link ER605. Just wait lang po until matapos yung conversion process. Magre-restart po ang ER605 to complete the process. After the restart, login po tayo ulit sa ER605 dashboard to check if naka-WAN na ba talaga. At naka-WAN na nga. Sa transmission, sa load balancing, check this enable balancing and save. Sa basic settings, uncheck enable bandwidth and enable application optimized routing and save. Now, i-connect na po natin yung 2 PLDT ISPs to make it 3 ISPs. Una, si WAN-LAN 1. At success na, may nakikita na po tayo IP address. Speed test na natin. Yun, nasa 200 Mbps na. Next, the WAN-LAN 2. Success din. Meron na po tayo nakikitang public IP address. So, speed test na natin. Yun! Nasa 300 Mbps na. Oh, di ba? Na-combine ang tatlong PLDT connection gamit ang TP-Link ER605. Ngayon, anong mangyayari kung tatanggalin natin ang WAN-LAN 2 connection? Before that, magpiping muna tayo o ipiping muna natin si google.com kung mawawalan ba talaga tayo ng connection or magkakaroon ba ng RTO kung tatanggalin natin ang WAN-LAN 2 connection. And tanggalin na natin. So natanggal na po mga ka-IT. May connection pa ba? Meron pa dahil maganda naman po yung ping natin. Speed test nga natin. Except na meron po tayo nakitang dalawang RTOs. Although hindi naman po ito noticeable sa mga internet users po natin. In fact, uninterrupted pa din yung ating speed test. Bumaba lang siya mga ka-IT. Nasa 200 Mbps na lang. Pero hindi po tayo nawala ng internet connection. Tatanggalin naman natin ang WAN-LAN 2. Natanggal na mga ka-IT. May connection pa din ba? Meron pa rin po mga ka-IT dahil maganda pa rin po yung ping natin. Wala tayong nakikitang RTO. Pero mas bumaba mga ka-IT, bumalik siya sa 100 Mbps. Siyempre, isa na lang po yung ating ISP sa ngayon. Pero, hindi po tayo nawala ng internet connection. Wala ding RTO, even in split seconds. Kung nagustuhan po niyo yung video natin mga ka-IT, bump nyo na ang like button. Take note po mga ka-IT na wala po tayong ginawang failover configuration. It means na parang ang lahat ng WAN ports po natin ay naka-primary ones. Tanggalin man natin ang isa or ang dalawa, hindi pa rin tayo mawawala ng internet connection. Bababa lang po ang speed
Pero hindi po tayo ma-disconnect sa internet. Tanong, kung PLDT Globe ang ISPs or PLDT Converge or Converge Globe, makombine din kaya ang kanilang internet speed? Based po sa research natin mga ka-IT and according sa mga clients' experiences din po natin, it seems and unfortunately, parang hindi po magkukombine ang kanilang internet speed. Pero let's try D2 and PLDT sa susunod po nating mga videos. Kung makombine ba ang kanilang internet speed. On the other hand po mga ka-IT, kung nahirapan po kayo mag-bridge mode ang yung PLDT ZTE, Convert ZTE, Globe Fiber Home at iba pa, meron po tayong tech coaching sa FB page po natin, Kuya IT Official. Ang kagandahan po ng PLDT ZTE mga ka-IT, pwede po natin yung mag-bridge mode na walang capping sa kanyang internet speed. Paano ba i-access ang TP-Link ER605 gamit ang smartphone? Maglalagay po ako ng video dito.